Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Claire de la Puente, Claire Castro, ang bagong USEC po ng PCO, may bagong atake na naman po sa mag-amang Duterte. Ito po ay sinabi niya sa ngayon lang, katatapos-tapos lang po ng press briefing ng PCO. Alam nyo, attack dog talaga to, no? Kahit wala po, kahit hindi po siya tinatanong tungkol po dyan sa kanya, nagkukusa po. Nagkukusa pong manira sa mga Duterte. Malupit talaga tong si Aling Claire. Aling Claire, medyo lapit mo nga yung ulo mo na mabulungan kita. Matindi po tong ali natin na to, no? Pag-uusapan po natin yan, yung bagong atake. Tinawag po si Tatay Digong na ano daw po, most corrupt. Ha? Ayun, tapos may kinote po siya na pong intro-intro. Pag-usapan na po kagad natin to. Nagsagawa po, katatapos-tapos lang po ng press briefing. Eto po, mag-react po tayo. Una po, ang dami pong mga tanong sa kanya. Talagang si Ate, Ate, ATTY, di ba? Ate Claire. Talagang to si Ate Claire ay kung ano-ano lang po yung sinasabi, no? Wala po nasasagot naman sa mga katanungan eh. Halimbawa po yung sa SIM card. Hindi po maunawaan ni Ating Claire kung ano po yung tinatanong sa kanya. Yung mga kapalpakan po ng SIM card registration, sinisisi ni Ating Claire, doon daw po sa hindi personal na pag-register ng SIM card. Hindi ko po maunawaan kung ano po yung ibig niya sabihin doon, no? Hindi po yun po halimbawa. Hindi ko talaga maunawaan, dapat daw personal yung pag-apply ng SIM card. Ano po yung ibig niyo sabihin na personal yung pag-apply ng SIM card? Kaya dapat daw i-review yun. Ang dami niya pong panukala na yun yung problema, no? Sa kanya galing, hindi naman po sa Pangulo eh. Tapos yung tanong daw ng sa yung sinabi ni OSG tungkol sa ICC. Matatandaan nyo, sinabi po ni Solicitor General na kung meron yung ICC na mga nakuhang mga kasi ang sabi ni OSG sa pagkakatanda ko hindi na tayo makikipagtulungan sa ICC kasi nga reaction niya dun kay Donald Trump eh. Kung may nakuhang mga ebidensya yung ICC, ibigay nila sa Philippine government. Yun yung sinabi. Opinion lang daw yun ni OSG. Alam mo, hindi mo pwedeng sabing opinion lang yun dahil ito po ang at hindi yan yung official. Parang pinagbabangga ni Ate Claire yung si Bersamin tsaka to si OSG. Hindi po pwede yun, Ate. O hindi mo pwedeng pagbanggain. Actually, wala namang bangga dun sa ginagawa, sinasabi nila pareho. Si Ate Claire lang yung nagbabangga. Kita nyo mamaya, titignan natin kung paano isusulat yan ng mga nasa media. O yung Pogo. Sinasabi niya paano raw dapat daw alamin kung paano nakapasok, etc. etc. Lang matagal na yung pinagano, 'di ba? Iba yung sinasagot niya talaga eh. Iba talaga yung mga sagot niya sa mga nangyayari. Lalo na po ito. Ito po, mawalang galang na GMA, nagpadala kayo na reporter na hindi niya po alam ang kanyang sinasabi. No? Tapos kami ang pagbibintangan nyo na fake news. Nagtanong siya ng hindi naman naganap at sinagot naman siya ni Atty. Claire ng paninira laban sa mga Duterte. Kayo na po makinig. Ito lang palitan na to.
ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga... Okay. In a recent indignation rally sa Cebu, kung ang tinutukoy po niya, kung ang tinutukoy po nito ni GMA reporter ay indignation rally sa Cebu, wala po si VP Sara doon. Okay? So, hindi ko maintindihan kung saan niya nakuha na nagsalita si VP Sara doon sa indignation rally. Hindi po, ito po nagre-react tayo sa katatapos lang. Katatapos lang po, iba, hindi po to, mayroon po, sa mga nagagalit po, bakit ayaw nila yung ibalita, yung gusto nilang ibalita. Okay. Ito po, naganap ngayon lang, katatapos lang po, magbibigay tayo ng reaction. Kung ayaw nyo po nung aking topic, paalala ko lang po, kung ayaw po ninyo nung aking topic, tapos lang po, siniraan po si Tatay Digong, sinabi po na most corrupt. Gusto nyo po manahimik ako? Ha? Hayaan lang daw. Bakit ko hayaan sinabihan na most corrupt si Tatay Digong? Gusto nyo hindi ko ipaliwanag? Okay lang yan. Hayaan ko lang yan. Hayaan ko lang. Direkta nagsisinungaling yung nagtatanong. Ayon sa pagsasalita ni VP Sara sa indignation rally. Meron po akong video ng indignation rally. Nagsalita po ba si VP Sara? Wala po. Ngayon, yung mga ayaw po sa topic ko, ayaw nyo sagutin ko si Claire kahit pinagbibintangan. Ngayon lang po, katatapos lang nito, nauumay kayo. Ngayon lang po to sinabi, paano kayo naumay? Bago po itong mga sinabi ni Claire, ngayon lang. Kung ayaw nyo po, wag na kayo dito. Paulit-ulit tayo. Okay. Hindi pa to tinatalakay. Marurunong pa kayo. Sinabihan si Tatay Digong most corrupt. Meron ba talagang most corrupt si Tatay Digong na award? Sinabi ng GMA, ayon po, ayon po sa kay Inday Sara, BP Sara, na sinabi niya sa indignation rally, sinungaling kayo mga taga-GMA. Fake news. Fake news ba gusto nyo? Fake news yan tanong mo. Wala na ako, tinanggal ko na sila. Fake news yan tanong nyo. Hindi po nagsalita sa indignation rally si Inday Sara. Kung hindi po siya nagsalita, tsumachamba ka lang. Kasi wala kayong pinadala dun sa indignation rally. Pinagpalagay mo siguro na nagsalita si VP Sara. Okay. Ituloy-tuloy na lang nga natin. Teka lang kasi nahirapan ako pag binalik ko pa eh. Okay. Hindi po, mali po yung GMA 7. Huwag niyo pong pangatwiranan yung GMA 7. Ito po, ulitin na lang natin mula from the top ng tanong. Morning, ma'am. Morning. May we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am. Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo. Okay. Malungkot daw dahil nag-encourage daw na magalit. Alam po ninyo, ito talaga mga diktador tong utak nito eh.
Pag nasa gobyerno ka po, hindi mo ine-expect na lahat ng tao ay aayon sa iyo, 'di ba? Pag kayo po nasa gobyerno, mayroon pong tinatawag na oposisyon. 'Di ba? Natural po 'yan. Pag kayo po nasa gobyerno, may magagalit po sa inyo. Ang tawag po dun sa nagagalit sa gobyerno, oposisyon. Sino pong gobyerno yung walang oposisyon? Lahat ng gobyerno may oposisyon. Kay Donald Trump ba may nagagalit? Marami. May nagagalit ba kay Putin? Marami. May nagagalit ba kay Zelensky? Marami. Etong mga tanong na ganito, parang engot, GMA, na nahihiya ako para sa inyo. Napakalaki yung news organization. Nagtataka kayo, ano ang reaction nyo na okay, kayo ay, ang tanong niya, yung ano reaction nyo sa nananawagan na magalit sa gobyerno? Natural po yun sa opposition. Nagagalit. Bakit wala kayong reaction kala Franz Castro? Nananawagan sila na ibagsak pa. 'Di ba? Normal po 'yun. Ang hindi po normal, yung sabihin mo na narinig mo 'yan kay BP Sara sa indignation rally. Hindi po nagsalita si BP Sara sa indignation rally. No? Yan po. Dapat kinokorek yan ni Claire. Baka hindi niya rin alam. Sinabi niya, napakinggan daw to ni Marcos eh. Paano nyo mapapakinggan? Wala nga sa indignation rally si Sara Duterte. Tsumachamba kayo pareho? Yung nagtatanong tsaka yung sumasagot? Yung premise nila pareho, mali. Umayo naman si na nung narinig daw ito ni BBM. Okay, tuloy natin si Claire. Kung ano sagot niya, tandaan nyo, lahat ng sagot ni Claire papunta sa atake sa mga Duterte. Ganyan yan. Okay. Ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po to dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na. Di ba? Yan ang hindi maunawaan ni Claire eh. Nung panahon ba ng ama niya, nagsabi ba si BP Sara na maaaring magalit sa gobyerno yung mga tao? Ama niya yun eh. Ang meron pong naghihikayat na magalit naman sa gobyerno ni Duterte. Ang tawag po doon, mga oposisyon. Yan po sila Laila de Lima, Kiko Pangilinan, si Vice President din, Vice President po ng na si Leni Robredo. Normal po yun. Pero hindi po normal, ang itatanong mo, nung panahon ba ng tatay niya, nagsabi din siya na magalit sa tatay niya. Bakit mo tatanungin kung nagsabi rin ba siya na magalit yung mga tao sa tatay niya? Una, bakit kami magagalit kay Tatay Digong? Ang ganda-ganda ng ginagawa. Di ba? Okay, tuloy natin. Sabi na sa inyo, lahat ng sagot nito pag tinanong mo sa Duterte, paninira eh. Uy, magsalita ka na, attorney. Nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun? Nung, alam po. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Okay. Sabi niya, no?
Samantalang yung ama niya, noong 2017, nabansagan na most corrupt. Natatandaan nyo pa ba? Siya nga hindi niya matandaan. Anong ginawa niya? Kumuha siya ng kodigo. Natatandaan nyo pa raw ba na siya po ay most corrupt? Wala po nakakatanda dahil hindi naman po nabalita yan. No? Wala po nakakatanda na most corrupt si Tatay Digong. Kayo po ba? May natatandaan kayo na nabansagan si Tatay Digong na most corrupt? O wala po. Kaya sinerch natin, no? Kung totoo ba tong sinasabi ni Attorney Claire. Yan. Kasi hindi po pwede. Hindi po pwede. News blackout daw. O utak mo, ikaw news blackout kayo? Nalusutan yung mga katulad mong dilawan? Kailan pa nagka-news blackout sa mga dilawan? Walang news blackout sa mga dilawan. Hindi lang talaga nabalita yan kasi wala po yan.